ng ating Biblia sa unang 1 po. Unang 1, chapter 4. Unang 1, chapter 4, verse 16 po. Unang 1, chapter 4, verse 16. Sige po, kung nakita na natin, sama-sama po natin basahin ng dahan-dahan, sabay-sabay, 3, 2, 1. At ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Okay? Ito po yung pag-aaralan o gagawin po nating meditate ngayong araw po nito. Naalala niyo po pa po ba yung araw nung nalaman niyo po at sinampalatayanan niyo po yung pag-ibig po ng Diyos? Okay? So ito po yung pagbubulay-bulayan po natin ngayong araw na ito. Okay? Atin pong nalaman kung ano po yung tunay na kahulugan po ng krus. Tama? Tayo ay nanampalataya kung anong pag-ibig yung binigay po ng Diyos para po sa atin. Sa pamamagitan po ng kanyang sariling dugo, lahat po ng kasalanan po natin ay pinatawad na. Okay? Sa oras po at sandaling pong iyon, ng araw po na iyon, naunawaan po natin yung kaligtasan po na ibinigay po sa atin ng Diyos. Yun din po yung oras na nagkaroon po talaga tayo ng tunay na pananampalataya. Dati, bilang counselor po, di ba, bilang bata sa pananampalataya na nabigyan po ng chance na mabigyan na mag-counseling, pag tinatanong mo niyo po yung mga tao, kung may pananampalataya ba sila, sinasabi nila, meron. Tama? Pero pag tinanong mo sila kung ano yung pananampalatayang meron sila, anong sabihin nila? Basta. Meron akong pananampalataya. Basta meron akong pananampalataya. Hindi nila maipaliwanag yung tunay na natanggap, kung tunay ba talaga natanggap nila yung pag-ibig ng Diyos. Gaya rin po natin, yung alam lang po natin noon, gumawa ng mabuti, magsimba, kung parte ka na ng relihiyon, sinasabi natin, makakapunta tayo ng langit. Pero maling-mali po yun, naturo po dito sa Biblia. Kaya nga po maraming mapapahamak po na tao, napupunta po sa impyerno pag humarap po sila sa Diyos. Pero dahil po sa atin, nalaman po natin yung napakadakilang pag-ibig po ng Diyos. Okay? So, kaya po naligtas po tayo. Sa pamamagitan din po nito, unti-unti, natututunan po natin yung salita po ng Diyos, natututunan din po natin kung paano po tunay na manampalataya. Paano maging matatag sa pananampalataya. Okay po? So, bawat isa po sa atin, sa biyaya po ng Diyos, may nag-imbita po sa bawat isa sa atin. Tama? So, pinaalam sa atin, maaaring ka-workmate natin, kaklase natin, makakilala natin, inimbitahan tayo para makilala to yung tunay na Diyos. Yung tunay na pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, gaya po nito, sa tulang din po ng gabay ng Diyos, gaya ng nalalaman natin, pinagtiyagaan po tayo ng Diyos. Okay? Para maunawaan talaga natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos. So, pinahintulutan niya rin po tayo na manatili dito sa kanyang banal na iglesia. Sa katunayan po, ito po, biyaya po ito, na nakakapanatili po kayo dito sa iglesia. So, tayo po, magkakapatid po tayo sa Panginoon na kahit magkakaiba po yung posisyon po natin sa kung saan po tayo tinawag, pinagsasaluhan po natin yung pag-ibig na ito. Okay? So, hindi po nauubos yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, ito po yung pinagsasalusaluhan po natin. Minsan, pag may mga wedding, di ba, nauubos yung pagkain pag pinagsasalusaluhan natin. Pero yung pag-ibig po ng Diyos, kahit pinagsasalusaluhan po natin ito, hindi po ito mauubos. Okay po? So, bawat isa po sa atin, nagtutulungan po tayo at gumagawa po tayo para po sa Panginoon ng sama-sama. Okay po? So, nagsimula po yung lahat ng ito dahil lang po sa pag-ibig ng Diyos para sa atin. Bakit po tayo magkakilala? Dahil po sa pag-ibig po ng Diyos sa atin. Sa verse 9, unang 1 chapter 4, verse 9, basahin po natin. Okay po? 3, 2, 1. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Ito mong verse po nito, nagsimula po sa word na dito. Ano po ba yung ibig sabihin ng dito? Itong dito na to, ito po yung mensahe po ng krus. Okay po? Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos
sa atin. Ibig sabihin, ito po yung mensahe ng krus na ipinahayag po sa atin. Kung pag-aaralan lang po natin, napakinggan lang natin, minemorize lang natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi po talaga natin tunay na mauunawaan o masusukat o magkakaroon ng tsansa na masukat yung pag-ibig po ng Diyos. Minsan sinasabi, mahal ako ng Diyos, iniibig ako ng Diyos, pero minemorize mo lang. Hindi po kayo magkakaroon ng tunay na tsansa na sukatin po talaga o ma-experience kung gaano kadakila po yung Diyos. Okay po? So, maaari po nating malaman sa ganung paraan kung pag-aaralan po natin. Hindi po talaga natin tunay na ma-experience o madadama yung sukat ng pag-ibig po ng Diyos kung i-memorize lang natin, kung pinag-aralan lang po natin. Okay po? So, sa katunayan po, gaya ng alam na po natin, iniibig po tayo ng Diyos. Ngunit, hindi lang po natin ito nalaman sa pamamagitan po ng nakasulat lang po dito sa Biblia. Namatay po sa krus si Jesus. Sa pamamagitan nito, palagi niya pong pinagmamastan yung bawat isa sa atin nung unang panahon, nung naliligaw pa po tayo. Po? So, sa biyaya po ng Diyos, pinagmamasdan po tayo ng Diyos, kahit hindi natin hinahanap yung Diyos, gumagawa tayo ng mga masasamang bagay, mga bagay na hiwalay po sa Diyos. Pero pinagmamasdan po tayo ng Diyos, kaya nga sa biyaya po ng Diyos, naligtas po tayo. Gaya ng alam po natin, mga kapatid, namatay po si Jesus sa krus. Hindi lang po natapos doon iyon. Sinabi niya rin po, natupad na. Ibig sabihin, nabuhay po siyang muli, umupo po siya sa kanan ng Diyos. Sa kaharian po, sa kamahalan po ng Diyos. Idineklara niya po yung walang hanggang pagtatanggumpay, kaya nga po, sa kahuli-hulihan, yung pag-ibig ng Diyos, ipinahayag po sa atin. Lahat ng gawain ng Diyos, simula ng Old Testament hanggang sa mabuhay po tayo, hanggang matapos niya yung gawain, sa pamamagitan po ng gawain ng Diyos, dahil mahal niya tayo, ipinahayag niya rin po sa atin yun pagkatapos niyang gawin. Ito po yung ibig sabihin ng dito na hayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay po? So, yung tunay po na pag-ibig niya, ibinigay niya po sa atin. Narito po sa puso natin. Kailanman, sino man, kung meron po siyang tunay na pag-ibig na natanggap talaga sa Diyos, hindi maagaw po yun sa Kanya. Yun po yung tunay na kayamanan po ng tao. Okay po? So, ano po ba yung nangyari simula nung matanggap niyo po yung pag-ibig ng Diyos? Pagkatapos pong maihayag yung pag-ibig po ng Diyos sa inyo, ano po ba yung nangyari? Nagkaroon po ba kayo ng pera? Nagkaroon po kayo ng pera? O yung yung kalusugan nyo, gumanda, o yung pagkabalisan nyo, nagkaroon talaga kayo ng tunay na kapayapaan, maaaring yun po yung nangyari. Pero, dapat nyo pong malaman na hindi po yun yung lahat-lahat. Hindi po yun yung pinakapunto na natatanggap po natin, yung napakadakilang pag-ibig po ng Diyos. Kung iyon po yung lahat-lahat, pagkatapos po nating maligtas, yung gaya po ng mga tao ni Apostol Pablo at mga naunang nanampalataya, sila po yung pinakamiserableng buhay nung natanggap nila o nakilala nila si Jesus. Sige po, buksan po natin yung isang example. Sa unang Korinto po, ito po yung naging buhay ni Apostol Pablo pagkatapos niya pong makilala si Jesus. Sa unang Korinto chapter 4, verse 11 to 13 po. Ito po yung naranasan po ni Apostol Pablo sa pangangaral po ng Ebanghelyo nung nakilala niya po si Hesukristo. Chapter 4 ng unang Korinto, 11 to 13 po. Sige po, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Hanggang sa oras na ito ay nagugutom kami, nauuhaw, mga hubad, binubugbog, at walang tahanan. At kami gumagawa sa pamamagitan ng sarili naming mga kamay, bagamat nilalait kami ay nagpapala, bagamat inuusig ay nagtitiis kami, bagamat mga sinisirang puri kami ay nakikiusap, kami naging tulad ng basura sa sanlibutan, dumi ng lahat ng mga bagay hanggang ngayon. Sabi po sa verse 13, sa bandang huli, kami naging tulad ng basura sa sanlibutan, dumi ng lahat ng mga bagay hanggang ngayon. So kung yun na po yung lahat-lahat, na nagkaroon po kayo ng pera, gumanda yung buhay nyo, na nakilala nyo po si Jesus, hindi po talaga yun yung pinakapunto. Kasi ito pong sila Apostol Pablo, naging miserable po yung buhay po nila nung nakilala po nila si Jesus.
Sa katunayan po, hindi po yun yung punto doon, yung ibig sabihin nun. Yung ibig sabihin po nito, hindi po talaga natin mauunawaan kung gaano kadakila o kaluwalhati po yung Diyos. Sa pamamagitan ng paraan na to, sa posisyon na binigay po sa kanila ng Diyos, sigurado po, naluluwalhati po yung Diyos. Okay po? Sa Tito po, punta po tayo sa Tito. Sa Tito, chapter 3. Verse 4 po. Verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ngunit nang mahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas, dito po, pagkatapos gawin ng Diyos yung lahat ng gawain niya sa dakilang pag-ibig ng pagliligtas sa isang makasalanan, yung verse 5 po ay nangyari. Okay po? Babasahin ko po sa verse 5. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa ng ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin po, yung isang taong makasalanan na walang pag-asa na makakapasok sa langit, hinugasan po yung lahat ng kasalanan niya sa pamamagitan po ng pag-ibig po ng Diyos. Okay? Nagpadanak po siya ng dugo, nagsakripisyo po siya sa krus para tubusin yung lahat ng kasalanan. Kaya nga po sabi sa verse 4, ngunit nang mahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas, ipinahayag po sa atin. Kinaawaan lang po tayo. Okay po? So, may mga ibang tao, sinasabi po nila, may mga ibang tao po na sinasabi po nila na yung pinakamasayang araw o yung moment o yung experience ng isang tao ay yung ibigin ng iba. Okay po? Sorry po sa mga high school, pero sa mga high school po, syempre, yung mga magulang nyo, di ba, iniibig din po kayo ng magulang nyo, ng tatay nyo. So yung pinaka masaya o pinaka nakakagalak na experience sa isang tao ay yung ma-experience mo na may nagmamahal po sa'yo. Tama? So, gaya po nito, ganun po tayo lubos na iniibig po ng Diyos. Okay po? So, kapag naalala po natin yung bagay na yon, kung gaano tayo iniibig ng Diyos, na-realize po natin kung gaano tayo iniibig ng Diyos, dito po tayo napapanumbalik. Okay? Dito po tayo napapanumbalik sa pag-ibig po ng Diyos. Doon din po tayo lumalago sa pag-ibig po ng Diyos. Sa pamamagitan po ng pag-aalala sa pag-ibig po ng Diyos, dito po mas lalong nadadagdagan yung pag-unawa po natin sa pag-ibig po ng Diyos. Nang higit at higit pa. Okay po? So, ano naman po ba yung pinakamiserableng mangyayari po sa buhay ng tao? Yung iwan din po ng ibang tao. Okay? So, yung pinakamiserableng mangyayari po sa isang tao, naka-experience po nun, yung iwan din po ng isang taong mahalaga po sa'yo. Okay? Ano pa po ba? Yung miserable din po, yung iwan ka po sa impyerno. Isang miserable sa buhay po ng tao ay yung iwan ka mismo dun sa impyerno para magdusa ka. Okay po? So, brothers and sisters, pakitandaan po, yung pag-ibig po ng Diyos sa atin ay magpakailanman po. Okay? Hindi po ito may kukumpara kahit na sino mang tao. Punta po tayo sa John chapter 3. John chapter 3 po. Alam po natin yung verse na ito. Verse 16. Okay? Pag-aralan po natin to. Verse 16. John chapter 3, verse 16. Sige po. Basahin natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya, mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pag-isipan po natin maigi po yung verse po nito. Karapat dapat ba ibigin tayo ng Diyos dito po sa sanlibutan? Gaya po ng alam natin, ito pong mundong ito, punong-puno ng mga karumal-dumal na bagay. Punong-puno ng mga kasamaan na bagay. Okay? Lumalakad po yung lahat ng tao, halos po ng lahat ng tao, dito po sa sanlibutan na ito, hiwalay po sa Diyos.
kinakalaban yung Diyos. Okay po? Kung may kaaway po tayo, hindi na po natin kikilalanin, di ba? Hindi man lang natin bibigyan ng kahit anong tubig. Hindi natin bibigyan ng kahit anong kabutihan. Pero dahil po yung Diyos, iniibig niya po yung sanlibutan. Minsan ba tinanong niyo po yung dahilan kung bakit itong mundong to iniibig ng Diyos ng lubos? Kahit gaano kasama yung mundong to, iniibig pa rin po siya ng Diyos. Okay? Sa katunayan, totoo po na hindi natin mauunawaan po yung puso ng Diyos. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Dapat nating malaman na ito po yung palaging mindset ng Diyos dito po sa mundo, dito po sa sanlibutan. Dahil dito, nabigyan po tayo ng tsansa na maligtas. Okay po? So, noong tayo makasalanan po sa harapan po ng Diyos, sa katunayan, yun na po yung oras na pwede po tayo mamatay. Tama? So, isipin po natin itong maigi, yun po yung oras na maaari kang mapunta sa impyerno. Pagdurusahan mo yung lahat ng mga kasalanan na nagawa mo. Ngunit po, dahil po sa pag-ibig po ng Diyos, nagtiis po siya, inantay ka niya, pagkatapos, iniligtas ka niya. Okay po? So, pag-isipan po natin to, maging tapat po tayo sa harapan po ng Diyos. Mayroon bang kahit na sino na umiibig ng gaya nito sa Diyos, sa inyo po? Kahit kailan, wala po tayong makikilala pong taong ganun. Okay? Kung gaano po tayo na iniibig po ng Diyos. Hindi po tayo makakahanap ng ganitong pag-ibig kahit kailan. Kahit sa buong buhay po natin, wala po tayong makikilalang tao o kung sino man na umiibig po na gaya po ng pag-ibig po ng Diyos, ng pag-ibig po ni Jesus. So, sa katunayan po, sa anong paraan po ba tayo iniibig po talaga ni Jesus? Sabi dito, gayon na lamang. Ito pong gayon na lamang, naglalaman po siya ng napakarami, hindi mabilang na pag-ibig. Po? Sa panahon po ni Jesus, yung pagbitbit niya po ng krus, hindi lang po gaya ng pagganap lang. 'Di ba? Pag may mahal na araw, may mga nagbubuhat po ng krus, 'di ba? Mga nakadamit sila, tapos hinahataw-hataw sila. Pero hindi po ganoon yung ginawa po ni Jesus. Sa pamamagitan ng salita lang, hindi po niya may papaliwanag yung ginawa ng Diyos para po sa atin. Hindi lang din tayo mapapasunod ni Jesus sa pamamagitan lang ng salita lang na nabasa natin. Diba? So, kaya nga, ipinakita po ni Jesus yung pag-ibig niya sa pamamagitan po ng kabatayan niya po dun sa krus. Doon po sa Kalbaryo ng krus, doon yung lugar kung saan niya ipinakita yung pag-ibig niya para sa atin. Nang walang pagpapanggap, walang pagpapakita lamang. Okay po? So sa panahon po natin ngayon, sa katunayan, kung di po ako nagkakamali, marami pong, nasa pandemic pa po tayo, di ba? Tama? Hindi lang pansin, no? Hindi na po natin pinapansin. Kasi nga, masyado na maluwag, okay? So, dahil hindi na po natin nabapansin po yung mga bagay po na yun, bumalik na po yung mga routine po ng mga tao. Kung papansinin niyo po, marami na ulit tao sa mall, marami ng tao ulit sa mga kainan, sa mga parke, tama? So, yung iba sa coffee shop, yung iba nanonood po sa sine, yung iba kahit nasa bahay, wala na silang oras, nag-Netflix na lang sila, tama? So, yun po yung daan po ng sanlibutan. Okay? Pero sa atin pong mga Kristiyano, imbis na yun po yung mga tingnan natin, tingnan po palagi natin yung kalbaryo po ng krus. Kung saan po, ibinuhos po ng Diyos yung buhay niya para po sa'yo. Okay po? So, lagi po natin bisitahin po yung krus po na yun. Tingnan din po natin palagi, kumpirmahin po palagi natin yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Okay? Lagi nating i-check kung gaano talaga tayo iniibig po ng Diyos. Okay po? So, binigyan niya po tayo ng bagong buhay. Yung mga tunay po na nakatanggap ng pag-ibig po ng Diyos, binigyan niya po tayo ng napakaraming panustos. Po, mga kinakailangan po natin, pangangailangan po natin sa buhay natin. Ganun din po sa buhay pananampalataya po natin, ibinibigay po lahat po ng Diyos. So, punta po tayo sa Unang Korinto, chapter 5, verse 7.
verse 7. Okay? Unang Korinto chapter 5, verse 7. Basahin pa natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Alisin ninyo ang lumang pampaalsa upang kayo maging bagong masa kung paanong kayo walang pampaalsa sapagkat si Kristo ang kordero ng ating Pasko ay naialay na. Gaya ng alam po natin, si Jesus ay namatay po bilang kordero po ng Pasko. Yung dugo niya po, yung nagligtas sa mga tao sa kahatulan. Yung kordero po ng Pasko, ito po yung katawan niya na nagbigay po sa atin bilang pagkain. Sabi dito, sapagkat si Kristo ang kordero ng Pasko ay naialay na para po sa atin. Mayroong isa pong mahalagang tanong, bakit po ba yung Diyos, desperado po siya na maligtas po yung tao? Sa totoo lang po, tayo pong mga tao, palagi po tayong tumatakbo papalayo sa katotohanan. Bakit po? Di ba may kasabihan? Truth hurts. Napakasakit po ng katotohanan. Alam na alam po natin yan, okay? Kahit na nagpapatotoo po tayo, mismo kay Jesus, na nananampalataya talaga ako, meron naman akong pananampalataya kay Jesus. Pero, ako mismo, yung lumalayo sa katotohanan. Marami pong taong ganito. Okay? Sinasabi nila, naniniwala naman ako kay Jesus. Ngunit, ayokong sundin yung utos niya. Ayokong sumunod sa Kanya. Oo, naniniwala ako, nananampalataya ako sa Kanya, pero ayoko mag-street evangelism. Oo, naniniwala ako kay Jesus, nananampalataya ako sa Kanya. Ayoko magbasa ng Biblia. Oo, naniniwala ako kay Jesus, tinubos niya na yung kasalanan ko. Pero, ayokong matend ng fellowship. Okay? So, minsan, nasasabi din po natin sa sarili po natin yun. Okay? Minsan, sinasabi din po natin, okay lang ako, okay lang yun, maintindihan naman ako ni Jesus, maintindihan naman ako ng Panginoong Jesus, dahil mahina ako. Wala akong pusong sumunod sa Kanya. Wala akong puso para mamatay sa Kanya. Okay? Yun po yung malaking problema po doon. Ngunit, bakit ba tayo palaging iniisip po ng Diyos? Bakit ba tayo palaging inaaruga po ng Diyos? Natagpuan niyo na po ba yung sagot sa sarili niyo po? Bakit ba tayo palaging inaaruga, iniisip po ng Diyos? Kahit ayaw natin sumama sa Kanya, kahit ayaw natin sumunod sa Kanya, kahit ayaw ng katawan nito sumunod sa Kanya. Okay? Namatay po siya sa taong gaya ko, sa taong gaya nyo. Kung isipin po nating maigi, hindi po tayo karapat-dapat sa bagay nito. Meron pong katulad ng ganitong tanong, punta po tayo sa mga awit po, 144. 144. Verse 3 po. Verse 3. Sige po, kung nakita na, basahin po natin na sabay-sabay, 3, 2, 1. Panginoon, ano ba ang tao upang siya'y iyong kilalanin o ang anak ng tao upang siya'y iyong isipin? Ito pong talatang ito, kung i-meditate po natin maigi, may kakaiba po. Kung titingnan mo po yung sarili mo sa harapan po ng verse po na ito, yung tanong po, nakakapagtaka. Yung sagot din po, talagang nakakapagtaka. Sabi dito, Panginoon, ano ba ang tao upang siya'y iyong kilalanin? O anak ng tao upang siya'y iyong isipin? Lagi tayong iniisip ng Diyos. Isa lang po yung ibig sabihin po nito. Nalalaman po natin ngayon, na labis talaga tayong iniibig po ng Diyos. Kahit hindi po tayo karapat-dapat. Di po? Iniibig po talaga tayo ng Diyos. Kumpirmahin po natin, iniibig po talaga tayo ng Diyos. Sa katunayan, lahat po ng ipinapakita po ng Panginoon po sa atin, sa bawat araw po natin, ay yung pagpapakita po ng pag-ibig po ng Diyos sa atin. Totoo po na hindi natin mauunawaan kung ano po ba talaga yung sukat ng pag-ibig po ng Diyos sa atin. Po? Meron pong isang martir, alam ko kilala niyo po siya, si Charles Spurgeon. So, isa po siyang tanyag po na preacher po doon po sa England. So, maski siya, yung testimony niya sa sarili niya, dito sa lupa, sinubukan niyang unawain kung gaano kadakila yung pag-ibig po ng Diyos at hindi niya pa rin po mahanap.
Yung ekspresyon niya na kahit sa langit, hinding-hindi niya po malalaman kung gaano kadakila po yung pag-ibig po ng Diyos. Okay? So kaya nga, gaya po ng pag-ibig ng Diyos, labis po tayong iniibig ng Diyos. Okay po? Dapat din po nating malaman na yung Diyos po, palagi po siyang galit sa kasalanan. Okay po? Palagi po siyang napupuot sa kasalanan. Iniibig po ako ng Diyos, totoo po yun, gaya na pag-aralan po natin, ngunit kinasusuklaman niya po yung kasalanan mo. Okay po? Tandaan po natin yun. Alam niyo po, kung lubos po nating nauunawaan yung bagay po nito, yung Christian life po natin, napakadali lang po. Hanggat lumalayo ka sa kasalanan, ikaw naman ay nagiging mas malapit sa Diyos. Po? Ganun lang po kasimple yung Christian life po. So kung mauunawaan po natin ito, maunawaan mo na halos lahat ng pagkabigo mo sa Christian life dahil po sa kasalanan. Dahil po sa pag-disobey, dahil po sa kasalanan. Okay po? Dahil sa hindi pagsunod po sa Diyos. Pag-isipan po natin ito, kung titingnan niyo pong maigi, yung pagpako po dun sa krus, maunawaan niyo po kung gaano kinapuputan po ng Diyos yung kasalanan. Tingnan niyo lang po, alalahanin niyo lang po, yung pagpako ni Jesus sa krus. Malalaman niyo kung gaano kinasusuklaman ng Diyos yung kasalanan. Okay? Ipinako po niya yung bugtong niyang anak, yung pinakamamahal niyang anak. Tinignan niya lang na nagdurusa yung anak niya doon sa krus nang wala mang isinalita maski isa. Walang tulong na natanggap si Jesus. Dahil po, sa panahon po na yon, gaya ng alam natin, inilipat na yung kasalanan ng sanlibutan kay Jesus. Kaya nga, sa pamamagitan po ng bagay na yun, malalaman po natin kung gaano po kinapuputan po na Diyos yung kasalanan. Okay? Gaya nito, labis tayong iniibig po ng Diyos. Gayon pa man, lubos niyang kinapuputan yung kasalanan na meron po sa atin. Okay po? Pagkatapos nating maligtas, kailangan po nating pag-isipan po lagi yung bagay nito. Sa Kristiyanong pamumuhay po natin, yung kasalanan, yung palaging humahadlang sa lahat ng biyaya, pagpapala, at dakilang regalo ng Diyos na gusto niyang ibigay sa inyo. Dahil lang po sa kasalanan. Punta po tayo sa Jeremias. Jeremias chapter 5. Verse 25 po. Ito po yung tanging dahilan kung bakit hindi po natin matanggap ng buong buo yung biyaya at pagpapala po ng Diyos na nais ibigay po sa atin. Okay? Sa Jeremias chapter 5, verse 25. Sige po. Kung nakita na, basahin po natin ng dahan-dahan, 3, 2, 1. Ang inyong mga kasamaan ang nagpalayo ng mga ito at ang inyong mga kasalanan ang nagpigil sa kabutihan para sa inyo. Ito po yung tanging dahilan kung bakit ngayon hindi po natin matanggap yung pagpapala na dapat na nasa akin na. Okay? Sa kabilang banda, kung natanggap niyo po yung pagpapala, yung biyaya na ibinigay po sa inyo ng Diyos, simula nung maligtas ka, i-enjoy niyo po ito. Po? Alam niyo po, kung natanggap niyo po talaga yung tunay na biyaya na yun at pagpapala po, simula nung maligtas po kayo, maunawaan niyo po, wala na pong bagay na may pagpapalit pa po dito. Okay po? Kung uunawain niyo pong maigi, kung natanggap niyo na yung pagpapala na yun, wala pong bagay na may pagpapalit po dito. Po? Yung makatanggap po ng biyaya o pagpapala ay magkaiba po sa ine-enjoy po yung pagpapala. Po? Iba yung natanggap mo lang, iba yung ine-enjoy mo yung pagpapala. Okay? For example, ba yung mga nanay, namamalengke po. Minsan yung tokboki team, namamalengke po, no? Namamalengke. So, sa palengke, namamalengke po sila para mai-prepare po yung ibebenta dun sa Ortigas. Sa Ortigas, binibenta po natin yun para po makalikom po ng fund para po sa gaganapin na summer retreat. Okay? Napakadakilang gawain po nun. Pero, gaya po ng bagay po na yun, kung bibilhin lang nila yung mga ingredients at nilagay sa rep, maaari po ba nilang mabenta yon? Di ba hindi?
Gaya rin po nun, kung mamamalengke po tayo sa bahay po natin, kanya-kanyang bahay po natin, mamamalengke tayo na napakaraming gulay, karne, tapos nilagay lang natin sa rep, mabubusog po ba kayo? Hindi po, di ba? Gaya po ng bagay na yun, hindi po natin masasabi na yung pagkain na yun ay sa atin talaga. Ay po? So pagkatapos po nating maligtas, natanggap din po natin po yung mga makalangit po na pagpapala. Pagkatapos maligtas, i-enjoy nyo po yun. Okay? Ang tanong, ini-enjoy nyo po ba yung mga pagpapala o biyaya po na natanggap nyo po pagkatapos nyo pong maligtas? O hindi nyo pa po natatagpuan, nasa rep pa rin po. No? So, enjoyin nyo po. Okay? Wag nyo po lang ilagay yun sa rep. Technically, hindi po yun magiging sa inyo. Okay? Yung mga pagpapala na yun, yung biyaya po yun ng Diyos na natanggap nyo pagkatapos nyo pong maligtas. Okay? So, tandaan po natin hindi po yung ibig sabihin na yung pagpapala ng kaligtasan pagkatapos nyo maligtas. Yung Christian life, meron pong pagpapala, meron pong mga biyaya, hanapin nyo po yun. Kainin nyo po yun. O yung baka panis na yung iba Sana hindi naman napanis yung iba. Sana mahanap nyo po yun, okay? So kung bubuksan nyo po ito, may enjoy nyo po ito, mauunawaan nyo po kung anong pagpapala meron po talaga kayo. Kung anong biyaya meron talaga kayo. Kung anong regalo meron po talaga kayo. Okay po? So, kaya nga, dapat hanapin po natin lagi yun. Pagkatapos po natin maligtas, meron pong binigay po yung Diyos. Napakarami po. Kainin po natin, sana maging sa atin po yun. Okay po? So, gayon din po, si Jesucristo po, naging karunungan po natin siya. Punta po tayo sa unang Korinto. Pagkatapos po nating maligtas, si Jesus mismo, naging karunungan po natin siya. Unang Korinto chapter 1, verse 30 po. Unang Korinto chapter 1, verse 30. Sige po, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Subalit kayo ay na kay Kristo Jesus, na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos, at katwiran at kabanalan at katubusan. Sabi dito, subalit kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan. Okay? So, si Jesucristo, yung naging karunungan po natin. Bilang nabubuhay po dito sa mundo, na hindi mananampalataya o hindi po ligtas, hindi po born again, kailangan po nating maturuan. Kailangan po nating mag-aral, tama? Pero sa ating po mga born again Christian, mga ligtas po, mga anak po ng Diyos, habang nabubuhay po tayo sa mundong ito, kailangan po natin ng karunungan, wisdom. Okay po? Ang magkaroon po ng karunungan ay magkaiba po sa nagkaroon po ng impormasyon lang. Po, iba yung karunungan, iba yung impormasyon. Information lang. Okay po? So, gaya ng alam natin, para mabuhay po sa mundong ito, marami po tayong bagay na kinakailangan. Kaya po nagtatrabaho tayo, nag-aaral pa tayo, marami po. Pero, yung karunungan po na nanggagaling po kay Jesucristo, paano po ba natin makukuha ito? Magtrabaho po ba na maigi? Mag-aral po ba na maigi? Magbanat ba ng budo, buong magdamag? So, kailangan po ng karunungan. Kasi, paano kung nagka-cancer ka bigla? Paano kung napilahin ka bigla? Paano kung nagkaroon ka ng mga sakit na hindi pa nalulunasan? Okay? Yung mga bagay po nito, hindi po ito makakatulong po sa inyo. So, para po mamuhay ng maayos at magandang buhay po dito po sa buhay nito, bilang Kristiyano, kailangan po natin ng karunungan. Ngunit, yung ganitong uri po ng karunungan, hindi po natin makukuha sa mundong ito. Yung karunungan po na ito, kailangan po nating makuha dun po kay Jesus. Okay po? Punta po tayo sa Santiago. Sa Santiago po. Chapter 1. Santiago chapter 1, verse 17 po. Dito po nanggagaling yung karunungan. Okay? Hindi po sa sanlibutan. Santiago chapter 1, verse 17. Sige po. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, nanggagaling sa Ama ng mga ilaw,
na sa Kanya ay walang pag-iiba o anino man ng pagbabago. Sabi dito sa bandang unahan, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas. Okay? Lahat po ng bagay nito ay pawang buhat sa itaas. Okay po? Kaya kailangan po natin ng karunungan, kailangan po natin kunin ito. Para matanggap din po natin yung karunungan na ito, si Jesus po mismo yung ating naging karunungan. Okay? So, kay Jesus, lahat po ng karunungan na ito, gaya po na nakatagong mga kayamanan. Okay? Sa karunungan po ni Jesus, mga nakatagong kayamanan po ito. Isa lang po yung bagay na napakalinaw. Hindi po makukuha yung karunungan na to dito sa sanlibutan. Yung lahat ng bagay na ito, yung karunungan na to, galing po sa itaas. Okay po? So, punta po tayo sa Mateo, chapter 6. Chapter 6 po. Verse 32. Chapter 6, verse 32. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat hinahanap ng mga hintila ang lahat ng mga bagay nito at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay nito. Ito po, isinalita po ito mismo ng Panginoong Hesukristo. Para matanggap itong bagay po nito, lahat ng mga kinakailangan natin, lahat po ng pangangailangan po natin, kailangan po natin ng karunungan na nanggagaling po sa itaas. Ito po, sinabi po ito ni Jesus, kung tunay po talaga natin itong sinasampalatayan po yung verse po nito, magkakaroon po talaga kayong tunay na kapayapaan. Kung hindi naman po kayo sasampalataya po sa verse na ito, hindi talaga kayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Sabi dito, batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay nito. Alam po ng Diyos lahat ng pangangailangan nyo. Po? So, gayon pa man, kailangan nyo pong tumayo sa harapan ng katotohanan pong ito. Okay po? So, for example, tatay mo, may-ari po or chairman po siya ng Jollibee. Okay? So, meron pong isang anak, ayaw pong maniwala sa kanya. Lagi po siya nangangamba, araw-araw, sa mga bayarin niya. Isipin niyo po ito ha, tatay mo may-ari ng Jollibee. Pero nag-iisip ka, sino magbabayad ng kuryente ko? Sino magbabayad ng tubig ko? Sino magbabayad ng tuition fee ng anak ko? Sino magbabayad ng bayarin kong ganito? Okay? So, sa pamamagitan po ng bagay na yun, palagi po siya nag-aalala sa mga bagay dito. Pero, nakalimutan niyang tumingin sa taas. Tawag po dito, hindi po pananampalataya. Okay po? So, hanggat naniniwala o nananampalataya po kayo sa Panginoong Hesus, magkakaroon po talaga kayo ng tunay na kapayapaan dito po sa puso niyo. Po? Okay po? So, siya po, si Jesus, siya po yung naging karunungan po natin. So, kunin po natin yung karunungan na yun, galing po sa itaas. Okay? Isa pa po, si Jesus naman din po, naging katwiran po natin. Balik po tayo sa unang Korinto, balikan po natin yung kaninang verse, unang Korinto chapter 1, verse 30. Unang Korinto chapter 1, verse 30. Si Jesus po, siya po yung ating naging katwiran. Okay po? Nang sa gayon, tayo rin po ay maging matuwid. Unang Korinto, chapter 1, verse 30, basahin po ulit natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Subalit kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katwiran, kabanalan at katubusan. Nabanggit po dito, may katwiran, kabanalan at katubusan. So si Jesus po, siya po yung naging ating karunungan. So para pong maging matuwid po tayo, si Jesus po ay naging matuwid po muna. So bakit po ba ito kailangan? Alam na alam po ng Panginoon kung ano po yung nasa kaloob-looban po natin. Okay? Marami po tayong mga hindi matutuwid na bagay.
ano po ba yung nasa puso po natin? Pagkainggit, pagkagalit. Maraming mga bagay na karumal-dumal po dito po sa puso po natin. Pero tayo po mga Kristiyano, paminsan-minsan, nakagawa po tayo ng mga matutuwid na bagay. Tama? Minsan, nakakapag-serve tayo. Minsan, nakagawa tayo ng mabuti. Minsan, nakakatulong tayo sa kapwa. Sa katunayan po, wala naman po talaga itong pinanggagalingan itong bagay nito. Okay? Paano ba tayo makakagawa ng matutuwid na bagay? Dahil sa loob po natin, meron pong banal na Espiritu Santo. Hindi po yan nanggagaling sa inyo. Po? Kung tunay po talaga kayo naligtas, anak po ng Diyos, yung mga kabutihan po na nagagawa nyo, hindi po yan galing sa inyo. Galing po yan sa banal na Espiritu. Po? So, galing po yan sa Diyos. Galing po sa Panginoon. Kaya nga, hanggat nagiging malapit po tayo sa Diyos, maaari mo pong maipakita yung maraming mga matutuwid na bagay. Okay po? So, dahil siya po yung ating naging katwiran, dito po nanggagaling yung pagiging matuwid din po natin. Okay? Punta po tayo sa Kawikaan. Kawikaan, chapter 8 po. Dito po, malinaw po na sinasabi po ng Biblia na yung katwiran po ay nanggagaling po sa Diyos. Sa Kawikaan, chapter 8, verse 17 po, verse 17 to 21. Napakagandang verse po na ito. Sige po, Kawikaan, chapter 8, verse 17 to 21. Sige po, basahin pa natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Iniibig ko silang sa akin ay umiibig at ako'y natatagpuan ng humahanap sa aking masigasig. Nasa akin ang mga kayamanan at dangal at ang kayamanan ay kasaganang tumatagal. Ang bunga ko ay mas mabuti kaysa ginto, kaysa gintong mainam. At maigi kaysa pilak ang aking pakinabang. Lumalakad ako sa daan ng katwiran at sa mga landas ng katarungan, upang aking bigyan ng yaman ang sa akin nagmamahal, at upang aking mapuno ang kanilang kabangyaman. So napakalinaw po, dito, malalaman po natin yung katwiran ay nanggagaling po sa Diyos. Yung Diyos po, palagi po siyang lumalakad dito. Sabi po dito, sa verse 20, sa unang part, lumalakad ako sa daan ng katwiran. Palagi po siyang nandito. Sa buong buhay po ng Panginoon, ng Diyos, palagi po siyang naglalakad dito sa daan po ng katwiran. Alam niyo po ba kung bakit po siya palaging lumalakad doon? Sa verse 21, sige po, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Upang aking bigyan ng yaman ang sa akin nagmamahal at upang aking mapuno ang kanilang kabangyaman. Palagi po siyang nandito sa daan po ng katwiran. Palagi po. Bakit? Para maging mayaman po kayo. Okay po? So, hindi po nating maaaring hilain po yung Diyos sa mga bagay na nakasanayan po natin, sa nilalakaran po natin. Palagi po siyang naroroon sa daan po na yun. Sa katwiran, sa mga landas ng katarungan. Para maging mayaman po tayo, hindi lang po sa mga physical na bagay, lalong-lalo na sa mga spiritual na bagay, kailangan din po nating lumakad po sa daan po na yun. Sa daan ng katwiran. Po? So, yung imbitahan po, pilitin po natin yung Diyos sa lugar kung saan gumagawa tayo ng kasalanan, huwag niyo pong gagawin yun. Hinding-hindi po lalakad, mananatili yung Diyos po doon. Po? So, paano po ba natin may enjoy po yung kayamanan po nito? Okay? Nabanggit po dito sa verse 20. Lumalakad ako sa daan ng katwiran. Palagi po siya nandun, dapat palagi rin po tayo naroon sa lakad na yun. Okay po? So, ito po yung paglakad na kasama po ng Diyos. Sa daan po ng katwiran, sa landas ng katarungan. Palagi rin niya po tayong tinatawag po sa daan po na yun. Lagi niya po tayong tinatawag. Sige po, isa pa po. Punta tayo sa unang Korinto. Ulit, balik po tayo sa unang Korinto. Chapter 1 po ulit. Siya rin po ay ating naging kabanalan. Okay? Verse 30.
Unang Korinto chapter 1, verse 30. Sige po, babasahin ko po. Subalit kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan. Sabi dito, meron din po yung si Jesu Kristo ay yung ating naging kabanalan. Sa pamamagitan po ng kanyang dugo, naging banal po tayo sa harapan po ng Diyos. So, sa katunayan, kahit isang patak po at dalisay na dugo po ng Panginoong Jesus, kaya niya pong linisin yung lahat po ng ating mga kasalanan. So, tayong lahat po ay malinis na sa lahat po ng ating mga kasalanan. Sa katunayan, hindi po talaga tayo yung tunay. Tayo po, sa katunayan po, hindi po talaga tayo tunay na naging ganap na malinis na. Tama? Bakit? Dahil meron pa rin po tayong likas na pagkamakasalanan. Siyempre, malinis na po tayo sa harapan mismo ng Diyos, pero dahil po sa likas na pagkamakasalanan, hindi po natin masasabi na talagang lumalakad tayo ng malinis sa harapan po ng Diyos. Gaya po ng nararanasan po natin, palagi po tayong tinutugis lagi ng kasalanan. Meron po bang hindi tinutukso dito? Pag wala pong tinutukso dito, check po yung kaligtasan nyo kung gano'n, okay? So, lahat po ng ating kasalanan ay nalinis na sa pamamagitan po ng dugo ng Panginoong Jesus. So, paano naman po yung likas nating makasalanan? Paano po ba natin mapagtatagumpayan? Paano po ba natin paglalabanan itong likas na pagkamakasalanan? Gaya ng alam na po natin, yung likas na pagkamakasalanan, hindi po natin to makokontrol ng basta-basta. Kahit anong training po natin, gaano na po tayo katagal, ito mong likas na pagkamakasalanan natin, bigla lumalabas po siya. Marami pa rin po sa atin, lahat po sa atin, nasa proseso po ng kabanalan. Tama? So, kaya nga, yung Diyos po, hindi niya tayo pinabayaan doon. Yung Diyos po, ibinigay niya yung Espiritu Santo sa atin. Magagawa nating lumakad ng kasama yung Espiritu Santo. Gaya po nito, nakadepende po yun sa kusang loob niyo po na pagsunod. Okay? So, kung magpapasakop po kayo sa lakad ng Espiritu Santo, makakalakad po kayo ng kasama ng Diyos. Pero kung may mga matitigas po yung ulo, nandiyan pa rin yung matigas na puso, yung ulo na ayaw sumunod sa Diyos, ay hindi po makakakilos po sa inyo yung Espiritu Santo. Pero gaya po na nalalaman po natin, yung Espiritu Santo po, siya po yung kikilos po sa atin. Okay? Para makalakad po, nakasama yung Espiritu Santo, kailangan din po natin ng salita po ng Diyos at panalangin. Buksan po natin sa unang Timoteo po, chapter 4, verse 5. So, para makalakad po tayo na may kabanalan, kasama ng Espiritu Santo, kailangan po natin yung dalawang bagay nito. Salita po ng Diyos at panalangin. So, unang Timoteo, chapter 4, verse 5. Verse 5, basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat ito ay pinababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Meron pong dalawang bagay dito. Pinababanal daw po sa pamamagitan ng salita ng Diyos at panalangin. Kanino po bang panalangin po ito? Kanino po? Sa inyo po. Okay? Tama po, yung Espiritu Santo, ginagabayan niya po tayo, tumutulong din po siya para po manalangin. Pero, dapat yung panalangin na to, ng kabanalan na to, dapat manggaling po sa'yo. Okay po? So, sa katunayan, yung madalas na pagkakamali po natin, nagsisimula po yun sa mga maliliit po na kasalanan. Hanggang lumaki, kaya nga, tsaka tayo nagkakasala. Pero, nangyayari din po yung bagay na yun dahil po sa kahinaan po natin. Tayong lahat po ay may hina, mga marurupok po tayo, tama? So, dahil dito, maraming pagkakamali po yung mga nangyayari. Araw-araw po yun. Maraming pagkakamali na nangyayari. Ito po yung nakakalungkot na katotohanan, ngunit kailangan po nating itong harapin ayon din po sa katotohanan. Pagkatapos po nating maligtas, sa katunayan po, lahat naman ay bago. Wala pong experience na dito, di ba? Meron po bang experience dito? Pagkatapos maligtas, yung galawan niya, experience na agad. Wala po. Lahat po ay bago. Po? So, lahat po na nangyari po sa atin, bagong experience o bago pong karanasan. So, nasanay tayo dito sa sanlibutan ito na hindi po tayo nasanay sa mga bagay na matutuwid.
bago po tayo maligtas, nasanay lang po tayo sa lakad po ng kasalanan. Kaya nga marami pong pagkakamali yung nangyayari dito po sa Kristiyanong pamumuhay po natin. Okay po? So, sa katunayan, pag nagkamali po tayo, hindi po natin kailangan maglugmok. Kasi nga, kung nagkamali po tayo, ano po ba yung pinakapunto kung magkakamali po tayo? Alam na alam po ng Diyos sa katunayan po na magkakamali po kayo. Sa buong buhay niya po, alam na alam ng Diyos na maraming pagkakamali yung mangyayari po sa inyo. Yung Diyos po, pag nagkamali po tayo, palagi niyang sinasabi, huwag kang madismaya. Po? Huwag mo lang tingnan yung sarili mo. Alam niyo po, kung nagkamali tayo, nagkasalanan tayo, tapos nilulugmok niyo po yung sarili niyo, kung nakakasigaw lang po yung Diyos, sigurado po, sisigawan niya po kayo. Kamali ka, naglulugmok ka, kung nakakasigaw lang yung Diyos, sisigawan niya po kayo. Anong sasabihin niya sa'yo? Tingnan mo ko. Tingnan mo ko. Nagkamali ka. Huwag mong tingnan yung sarili mo. Huwag kang madismaya. Tingnan mo ko. Yun po yung laging sinisigaw po ng Diyos. Okay? So, yung Diyos po, palagi niya pong pinapaalalahanan yung bawat isa po sa atin, sa lahat ng bagay, tingnan mo ko. Po? So, sa pamamagitan po ng bagay na yun, dito po sa Biblia, aasa po tayo sa Diyos. Po, sa bagay na yun. Huwag niyo pong tingnan yung sarili niyo. Napakahina niyo po. Napakahina po natin, bawat isa po sa atin. Kaya nga pag nagkamali, kung may nagawa mang mga bagay na hindi kaaya-aya po sa harapan ng Diyos, pakiusap, tingnan niyo po yung Diyos. Okay po? Dito po sa Biblia, may isang kilala po na napakatapang. Okay? Napakatalino niya po dahil alam niya po yung Diyos, yung makikipaglaban po sa Kanya. Okay? Gaya po na nalalaman po natin, si David. Si David po, ikinumpara niya si Goliath, hindi sa sarili niya. Saan niya po ikinumpara si Goliath? Sa Diyos mismo. Okay po? So, kung ikukumpara si Goliath po sa Diyos, wala po siyang magagawa. Kailangan natin ding tumingin na gaya po nito. Marami po sa atin, may mga problema, may mga kahirapan, may mga pag-uusig. Gaya po ni Goliath, malalaki po yung mga problema na yon. Maaari, kung titingnan po natin yung sarili natin, isa lang po yung isipin natin, wala na akong pag-asa. Wala na to, talo na to. Manliliit po talaga tayo dahil po sa dami at malalaking problema na kinakaharap po natin. So kung titingnan lang natin yung sarili natin laban po sa problema, napakalakas po ng kalaban po natin. Okay? Lalong-lalo na dito po sa sanlibutan ito. So, yung katawan po nito, napakahina, sa katunayan, napakalamya po nito. Ako po, kahit kwento ko sana yung age ko, pero mukhang bata pa naman po ako, di ba? Pero marami na po ako nararanasan na sakit sa katawan. So, kung iisipin ko maigi, napakahina po ng katawan na to. Okay? So, kung ikukumpara po natin yung sarili po natin sa mundong ito, tayo po talaga napakahina. Kung ikukumpara natin sa mundong ito, napakahina po natin. Maaaring madismaya po tayo sa bawat isa. Ngunit, tandaan po natin na yung lahat po ng bagay dito sa sanlibutan at lahat na nangyayari sa lahat po ng mga pag-uusig, problema, kahirapan po, nararanasan po natin, lahat ng kabalisahan po natin, kapag ikinumpara po natin siya sa Diyos, wala po itong kwenta. Po, walang-wala po ito. So, isang kwento pa po, punta tayo sa Josue. Ito po, napakatapang din po ng taong ito. Kilala niyo po siya sa Josue, chapter 1. Josue chapter 1, verse 5 to 6. So, yung panahon po nito, gaya ng alam natin, si Josue, sinugo na po siya para sakupin po yung lupain po ng Kanaan. Okay? Pero nagpadala po sila ng espiya, gaya ng nalalaman natin. Alamin po natin yung kwento. Dito po sa 5 to 6, Josue chapter 5 to 6, basahin, chapter 1, 5 to 6, 3 to 1, walang sino mang tao magtatagumpay laban sa iyo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay.
Kung paanong ako'y nakasama ni Moises, ako'y makakasama mo rin. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti, sapagkat ipapamana mo sa bayang ito ang lupain na aking ipinangakong ibibigay sa kanilang mga inuno. So gaya po nito, may pangako po yung Diyos. So kailangan yung lahat po ng pag-uusig natin, lahat ng kahirapan natin, iharap po natin sa Diyos. Huwag po nating basta-basta paglabanan lang. Okay po? So, gaya din po ng pangako ng Diyos dito, yung Diyos po, kasama po natin siya sa pakikipaglaban. Walang sino mang taong magtatagumpay laban sa iyo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Napakagandang pangako. Kung panghahawakan niyo po ito, kung yung Diyos yung makikipaglaban sa kalaban niyo po, sa mga problema niyo po, sino pong mananalo sa inyo? Sino po? Wala po. No? Kung kasama niyo po yung Diyos yung makikipaglaban sa inyo, wala pong makakatalo po sa inyo. Sinabi po ng Diyos, magpakalakas ka at magpakatapang ka. Bago po sakupin po yung lupain po ng Kanaan, nagpadala po yung Israel ng 12 espiya. Alam po natin yung kwento. Nung nakatagpo na po nila, dun po sa lupain po ng Kanaan, yung mga kaaway po nila, natakot po sila. Takot na takot po sila. Sinasabi nila, mga higante sila. Para lang tayo mga tipaklong. Nanliit po talaga sila sa harapan po ng mga kaaway po nila. Gaya po nun, alam po natin na si Josue at si Caleb, napakatapang po nila. Alam niyo po, hindi yun yung sinabi nila Josue at ni Caleb. Yung sinabi nila Josue at Caleb, gaya ng nalalaman natin, para lang silang mga tinapay. Tinapay lang. Sino po yung nag-almusal ng tinapay dito kanina? Sobrang dali lang kainin ng tinapay. Isang kagatan mo lang. Napakadali lang. Ganun nang tatalunin ng Diyos yung mga kaaway niya. Yun po yung sinabi nila Josue, para lang silang mga tinapay sa harapan ng Diyos, sa mata po ng Diyos. Kaya nga, napakadali lang sakupin ng Diyos yung lupain ng Kanaan. Yung 10 espiya, takot na takot po sila. Yung Israel po, sumuko po sa pagsakop po sa Kanaan dahil po sa mga taong takot po na iyon. Sa katunayan, pagkatapos po nilang matakot o pinakita yung takot nilang ganun, dinala po sila ng Diyos dun po sa ilang. Nagpaikot-ikot lang po sila dun sa lugar na yun. Kasi nga, yung Diyos po, hindi po makakagawa o makakakilos sa mga ganong tao, sa mga takot na tao. Ay po? So, dapat, hindi rin po kayo maging takot. Dapat, maging matapang po kayo, magpakalakas po kayo. Bakit? Yun lang po yung tanging paraan para makapagligtas po ng mga kaluluwa. Ay po? So, kung tatakot-takot po tayo sa posisyon na meron po tayo, ay hindi po talaga tayo makakapagligtas. Sa katunayan, hindi po makakakilos yung Diyos po sa atin. Okay po? So, lakihan po natin yung puso po natin. Kung malaki po yung puso natin, malaki din po yung puso ng Diyos para tulungan po tayo. Okay po? So, ngayon po, ano po yung kinakatakot nyo? Okay? May kinakatakutan pa po ba kayo? So, yung dapat po natin katakutan, isa lang naman po, yung Diyos po. Yung Panginoon po natin. Okay? Dahil dito, sa ating mahinang katawan, paano po ba tayo makakatayo at magiging matapang dito po sa mundong ito? So, kailangan po natin palagi nating alalahanin yung bagay na meron po tayo sa Panginoon. Iingatan po tayo ng Panginoon. Dapat maging matapang po tayo. Okay? So, palagi po nating alalahanin yung tipan natin sa Diyos ng paulit-ulit. Paulit-ulit po. Sa katunayan po, yung memory po natin, di ba? May limit lang po ito. Kakaunti lang po sa katunayan yung limit po ng memory na to. So, madali po natin makakalimutan yung mga bagay na itinuturo po sa atin. Tama? Maring paglabas nyo rin po, makalimutan na natin agad. Tama? So, kung may bagong darating po sa atin na malalaman po natin, yung isa, lalabas naman. Ganun po yung structure po ng tao po. Kaya nga po, kailangan po nating alalahanin yung tipanan po natin palagi po sa Diyos. Paano? Sa pamamagitan po ng gatherings po natin. Sa pamamagitan po ng fellowship po natin. Meron po tayong Sunday sermon, pinapaalala po palagi sa atin yung kalooban po ng Diyos. Pero pagdating po ng Monday,
may papasok na naman. Makakalimutan natin yung mga bagay na natututunan natin. Lalo na pag Tuesday, said na yan. Wala na yung gas. Kaya nga pag Wednesday, ipapaalala ulit sa atin yung pag-asa na meron tayo. Ganun din po, pag Thursday, pag Friday, gagapang ulit, mawawala na naman yung napag-aralan natin ng Wednesday. Tama? Ganun po yung struktura ng pag-iisip po natin. Kaya nga po, kailangan po nating alalahanin yung tipan ng Diyos palagi sa atin. Sa pamamagitan po ng gaya nito. Sermon, fellowship, gathering, kahit yung mga activity, Bible seminar, palagi nating alalahanin yung tipanan po natin sa Diyos. Yung pag-ibig sa atin ng Diyos, yung gawain po ng Diyos. Okay? So, kaya nga, ito pong buhay na kasama po, yung salita po ng Diyos, sa ganito pong paraan, maiingatan po natin yung dignidad po natin bilang Kristiyano. Okay? Gaya po na nalalaman po natin, kung makikihalubilo po tayo sa mga tao, pero hindi po tayo nag-a-abide, sigurado, mawawala na yung identity mo bilang Kristiyano. Napakahirap mag-evangelize pag nawala yung identity po ng Kristiyano. Okay? Dapat makilala po lagi sa atin yung identity po ng bilang Kristiyano. Actually, dignidad po ng bawat isa po sa atin yun. Okay po? So, bakit po ba natin kailangan maging maingat na ingatan po yung identity natin bilang Kristiyano? Dahil may mission po tayo. Okay po? Si Kristo po, yung Panginoong Diyos po, may malaking pag-asa po siya na makagawa ng isang dakilang tao. Po, punta po tayo sa unang Korinto, balik po tayo sa unang Korinto. Chapter 1, verse 17. Verse 17, unang Korinto chapter 1, verse 17. Basahin po natin na sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi upang ipangaral ang magandang balita, hindi sa pamamagitan ng mahusay na pananalita, upang ang krus ni Kristo ay huwag mawalan ng kapangyarihan. Sapagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi upang ipangaral ang magandang balita. So, si Apostol Pablo po, isinugo po siya ni Kristo para po ipangaral yung Ebanghelyo. Yung Diyos po, desperado po siyang gumawa ng isang dakilang tao para po ipahayag yung Ebanghelyo. Po, napaka-desperado po ng Diyos. Ito po yung pinakamagandang trabaho po dito sa mundo. Alam po natin yun, di ba? Tayo po mga Kristiyano, tayo po mga anak ng Diyos. Sa katunayan, ito po yung pinakamagandang trabaho po dito sa mundo. Pero, ito po talaga yung trabaho na labis na sinusubok. Napaka-challenging po ng trabahong ito. Okay? So, marami pong tao yung ayaw ng gawain ito. Ngunit gaya po ng nalalaman po natin, ito po yung pinakamagandang gawain dito po sa mundong ito. Yung pagliligtas ng mga naliligaw na kaluluwa. Gaya po ng alam na ninyo, yung pamilya ko, hindi pa po ligtas, di ba? Hindi pa po nila alam po yung bagay nito. Ayaw na ayaw rin nila yung gawain po nito. Maaaring po yung bawat isa rin po sa inyo, ganun din po. Kahit mga kapamilya nyo, mga kaibigan nyo, kapitbahay nyo, ayaw nila ng gawain nito. Dahil po dito, hanggang ngayon, sa panahon po natin ngayon, maraming tao po yung tumatanggi sa gawain po nito. Okay? So, maraming ding tao yung inuusig dahil po sa gawain po nito. Siguro naman po, na-experience nyo na rin pong mausig. Okay? So, kaya nga po, brothers and sisters, habang ipinapahayag po natin yung salita po ng Diyos, marami pong kahirapan at pagdurusa yung mararanasan po natin. Dapat aware po tayo sa bagay po nito. Okay po? Sige po, punta po tayo sa ikalawang Timoteo. Chapter 1. Ikalawang Timoteo chapter 1. Chapter 1 verse 8. Unang Timoteo chapter 1 verse 8. Babasahin ko po
Babasahin ko po. Huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon ni sa akin na bilanggo niya, kundi makigalak ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. So, nabasa niyo po ba? Meron po bang galak dito? Sabi po dito, wala pong galak kapag ipapahayag mo yung Ebanghelyo. Sabi po dito, huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, dito po sa pagpapangaral po natin ng Ebanghelyo, marami pong pagdurusa, maraming kahirapan, marami pong problema. Okay? So wala pong galak dito. Pagdurusa po. Okay po? So kung ipapangaral niyo po yung Ebanghelyo, sigurado po tayo, di ba? Kung ipapangaral po natin yung Ebanghelyo, yung kapangyarihan po ng Diyos, kikilos po. Alam po ng Kristiyano to. So, bakit meron pagdurusa? Kahit na meron tayong kapangyarihan ng Diyos, kasama po natin, bakit merong pagdurusa, merong kahirapan pag ipapangaral po natin yung Ebanghelyo? So, gaya ng alam natin, hindi po kagalakan. Wala po tayong makakuha na kalawalhatian o yung kagalakan habang ipinapangaral po natin yung Ebanghelyo. Okay? Ito po yung nangyayari po dito sa mundong to. Kahit saan po tayo magpunta, para ipangaral po yung magandang balita po ng kaligtasan, hindi po tayo tatanggapin ng mundong to. Gaano kaganda at kabuti po ba itong mensahe na ito? Alam po natin saan po tayo pumunta, mensahe po to ng Diyos. Galing po to sa Diyos. Ibig sabihin, napakaganda ng mensahe na ito. Pero gaya po ng alam natin, kahit saan po tayo pumunta, kahit nag-street evangelism po tayo, marami pong pagtanggi ng mga tao. Ang ganda nito, pero tinatanggihan nila. Kaya nga po, ito pong kahirapan nito at resulta po nito, sa katunayan po, hindi lang po ito basta magdusa tayo, mahirapan lang tayo, magkaroon lang tayo ng problema. Sa katunayan po, meron po itong mabuting resulta para po sa atin. Kaya po ito inaalaw po ng Diyos. Maaari, malaking tulong po ito para makontrol po natin yung sarili po natin. Hindi lang po sa physical na kahirapan, pati din po yung mga emotional na kahirapan na nararanasan po natin. So, habang ipinapangaral po natin yung Ebanghelyo, physically, emotionally, nakakaranas po tayo ng ganitong bagay. Okay? Kahirapan po sa bagay na yun. Kaya nga, kailangan po natin tanggapin ng buong buo itong kahirapan po na ito. Pagdurusa po na ito. So, tatanggapin po natin yung lahat ng mga bagay na ito sa pamamagitan po ng karunungan. Po? So, kung hindi po kayo magiging matalino sa kahirapan po na ito, napakasakit po nito. Kung wala po kayong karunungan, tinatanggap nyo lang po yung problema, yung kahirapan, yung lahat ng pagdurusa ng walang karunungan, sobrang sakit po nito sa inyo. Okay po? So kaya nga, kailangan maging matalino po tayo sa pamamagitan po ng karunungan po na nanggagaling po sa Diyos. Okay? So, sa katunayan po, kung titingnan po natin yung kahirapan po nito, sa pamamagitan po ng makalangit na karunungan, maunawaan niyo po, itong kahirapan po na ito, karapat-dapat lang. Napakaganda po ng kahirapan po na ito, pagdurusa po na ito. Kung meron po kayong karunungan na nanggagaling po sa taas. Po? Wag niyo po ito basta-basta ikabahala lang, maging mapagpayapa po kayo. Lahat po ng emosyonal na mga bagay niyo, magkaroon po kayo ng kapayapaan. Karunungan na nanggagaling po kay Jesus. Okay po? So, lumapit po tayo sa Diyos, ilapit din po natin yung sarili nating panalangin, mismo kay Jesus. Sa gayon, yung Panginoong Jesus po, siya po yung ating magiging karunungan, at siya rin po yung magdadala ng pagdurusa mo, lahat ng kahirapan mo. Pangako po yun ng Diyos. Okay po? So, dapat, lumapit po tayo sa Diyos, ibigay po natin sa Diyos. Sige po, punta po tayo sa 1 Korinto, chapter 1.
Meron pong napakadakilang pag-asa po dito sa chapter 1. Unang Korinto chapter 1, verse 7. Ito po yung tunay na pag-asa po ng mga Kristiyano. Okay? Unang Korinto chapter 1, verse 7. Basahin po natin na sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya't kayo'y hindi nagkukulang ng anumang kaloob habang kayo'y naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa katunayan po, ang gandang pangako po nito. Habang naghahantay po tayo sa Panginoong Hesukristo, hindi kayo nagkukulang ng anumang kaloob. Po, pangako po ito ng Diyos. Gayun din po, sabi dito, naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Bilang born again Christian, ito po yung pinaka-aantay-antay po natin. Yung pagbalik po ng Panginoong Hesukristo. Yung pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, balang araw, mismo yung Panginoong Jesus, yung mag-welcome po sa inyo. Yan po. So, tatanggapin niya po tayo sa kanyang kaharian. Nakangiti, syempre. Pero sana nakangiti, no? Kasi mamaya, nakasimangot yung Panginoon. Sabi sa'yo bigla, pumasok ka na nga. Ibig sabihin, hindi mo nalugod yung Panginoon. So, dapat sa ating po mga Kristiyano, nakangiti yung Panginoon. Masaya. Wini-welcome po tayo. Alam niyo po, wag ko na nga ito. So, sa Jollibee kasi, di ba, yung mga nag-welcome po doon, napakaganda ng mga ngiti po nila. Mga crew lang po yun, ha? Paano kaya kung nag-good morning sa'yo yung manager? Nag-welcome sa'yo yung manager? Napakaganda. Okay? Pero sa atin po, mga Kristiyano, inaantay po natin yung pag-welcome po sa atin ng Panginoon. Okay? Makikita niyo po mismo si Jesus, yung nag-welcome po sa inyo, balang araw. Okay? Meron pong isang misyonaro, si David Livingstone. Si David Livingstone, siya po yung martir. Okay? Nag-evangelize po siya dun po sa lugar ng Africa. So, sa pangangaral po ng Ebanghelyo, na nagkaroon din po ng aksidente na naputol po yung kamay niya dahil po nakagat po siya ng leon. Okay? So, habang nagpapatotoo po siya, nabigyan po siya, habang nangangaral po siya and natapos niya po yung mission dun po sa Africa, nabigyan po siya ng tsansa na makapagpatotoo dun po sa lugar po ng Scotland. So, habang nakatayo po dun siya sa Scotland at nagtetestimony po siya, ito po yung tinestimony niya. Yung testimony niya, so sa maraming taon po, napakaraming taon na pinagtiisan niya yung lugar kung saan naroon siya. Okay? Kasi hindi po siya naiintindihan po ng mga tao. Kung Africa, tapos hindi ibang foreigner ka naman, di ba? Maaaring mahirapan po. So sa lugar po na yun, hindi po naiintindihan yung lahat ng ginagawa niya na para po sa Ebanghelyo. So pinagtiisan niya po yun sa maraming taon. Okay? So iniingatan niya po yung sarili niya sa mga taong hindi rin po pala kaibigan. So, gaya po ng alam natin, kung hindi ka naman kilala, hindi ka welcome dun sa syudad na yun, sigurado yung trato po sa inyo, hindi po maayos. Pinagtiisan niya po yun. Pero, yung patotoo niya po, napakaganda. Sabi niya, ngunit, yung Diyos, palagi akong pinapalakas sa pamamagitan ng isang verse. Isang verse lang po. Alam niyo po, yung verse na yun, Mateo chapter 28, verse 20. Sige po, buksan po natin. Mateo chapter 28, verse 20. Sige po, Mateo 28, verse 20. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa iyo, at narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ito pong si David Livingstone. Nabuhay po siya sa napakaraming taon na kahirapan, pagdurusa, lahat ng problema, dahil po sa isang verse po na ito. Okay? Sabi dito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Alam niyo po, yung buong buhay niya, isinuong niya po lahat-lahat sa verse po nito. Nagpatotoo po siya na isinuong ko yung lahat-lahat, pati yung buhay ko sa verse po nito. Hindi ako kailanman binigo ng verse po nito.
Hindi po siya binigo. Lagi niyang kasama yung verse po nito. Ito pong verse po nito na Mateo chapter 28 verse 20. Sinalita po to mismo ng strikto at banal po na Diyos, Panginoong Hesukristo. Okay? So kaya nga, sa atin po, ito po yung kapangyarihan kahit isang verse lang. Ilang verse po kayo meron ngayon sa puso niyo? Ilang pangako po kayo meron ngayon sa puso niyo? Okay? Sa katunayan po, sa isang verse, maaari nyo na rin pong isuong po yung buong buhay nyo. Lahat-lahat sa isang verse. Ito po yung pangako po ng Diyos. Okay? Sa katunayan po, napakasimple lang po kung iisipin po natin yung lahat ng bagay nito. Kung ito po talaga yung kalooban ng Diyos, yun talaga yung siyang mangyayari. Tapos na po yung usapan doon. Kung yun yung kalooban ng Diyos, na magdusa ka dyan, yun na yun. Kung susunod po kayo sa bagay na yun, maaari nyo pong isuong yung lahat ng buhay nyo para po sa kaluwalhatian po ng Diyos. Okay po? Kung tunay po kayo nagpapasakop sa isang verse, kung tunay mong uunawain yung malalim yung isang verse, magagawa mo rin pong isuong yung buhay mo sa isang verse po na yun. Yung tunay po na isusuko mo yung lahat para po sa kanyang kaharian, para po sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa katunayan po, hindi na natin maaalala masyado yung mga, sa katunayan po, hindi na po tayo kailangan mag-alala pa sa lahat ng pangangailangan po natin. Lahat po ng kailangan po natin, lahat ng kinakailangan natin, nais po yun ibigay po sa inyo ng Diyos. Po? So, makukuha nyo po yun, makakamtan mo po yung lahat ng mga bagay na yun, dahil yung Diyos po, lubos siyang nananabik na nais ibigay sa iyo lahat. Po? Tandaan nyo po yung bagay na yun. So, kung titingnan po natin, yung mga lumipas po na taon, minsan nakakaranas po tayo ng kalungkutan, mga nakakamanghang bagay, mga kagulat-gulat na mga bagay. Kung iisipin po natin, sa lahat po ng dumaan na panahon po na iyon, naroon po yung bakas po ng paa po ng Diyos. Po? Yung ibig sabihin po, yung Diyos po, yung siyang kumikilos. Alam niyo po, share ko na lang din po, naiinggit po talaga ako sa mga nauna po dito na na-save dito sa Ortigas. Kung di ako nagkakamali, pipito lang sila, nagpe-fellowship. Maraming kaguluhan, kalungkutan, kasiyahan, mga nakagulat na bagay. Pero, kung titingnan ko po ngayon, naroon po yung bakas po ng Diyos. Nandun po kumikilos po yung Diyos. Okay? So sa lahat po ng brothers and sisters na nagsakripisyo, nagpawis para po sa gawain po ng Diyos, sigurado po ako, nalulugod po sa inyo yung Diyos. Isa pa pong siguradong bagay na siguradong po ako, sabik na po yung Diyos na ibigay yung gantimpala po sa inyo. Po? So lahat ng ginagawa mo para po sa kanyang kaharian, gustong-gusto nang ibigay po sa inyo. Sabik na po yung Diyos. Okay? Patuloy po na kumikilos yung Diyos, gumagawa po yung Diyos hanggang matapos po yung gawain niya po dito sa mundo. So, sama-sama po tayong gumawa, nakasama po yung ating Panginoong Jesus. Okay po? Para po magligtas pa ng mas marami pang mga naliligaw na kaluluwa. Okay po? So, sa katunayan po, ito na lang po yung bukod tangi. Tanging dahilan kung bakit pa po tayo naririto. Para po magligtas ng mga naliligaw na kaluluwa. Okay po? So, yun lang naman po. Pag-isipan po natin palagi yung bagay na sinampalatayanan po natin. Ano po ba yung sinampalatayanan po natin? Yung dakilang pag-ibig po ng Diyos. Huwag po nating maliitin yung pag-ibig po ng Diyos. Okay? Kung meron po tayong mga pagdurusa, kahirapan, normal po yung sa Kristyano. Kailangan po nating lumakad ng kasama po ng Diyos. Okay? Magpawis po tayo, gumawa din po tayo para po sa Panginoon, sa kaharian po ng Diyos. Okay po? So tayo pong lahat ay manalangin.